Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia Zone sa buong mundo. Want to support podcast. Welcome mga pare. Welcome back sa masculine role model ng internet. Wala nang iba. Sa panahon ngayon mas binibigyan halagang pagiging support. Well, dito ibahin nyo kami. Anti-support kami rito, pre. Anti-support kami. So, Ang sa pangalan no? Anti-support. kaya pag ayaw nga ng podcast natin, alam mo na Support! Alam mo na. So, welcome back. Sinasabi ba natin na automatic support sila pag ayaw tayo? Kahit hindi mo sabihin Parang yung Matic. paniniwala no? Nagsasalungat talaga agad. I mean, siyempre, tao pa rin tayo. Di naman tayo dapat 100% agree sa isang tao. Siyempre, may sarili kang isip. Kaya may mga time na may mga viewers din tayo dyan na hindi agree sa atin 100% sa lahat ng opinion natin. But all in all, nagigets nila kung saan galing yun. Diba? At hindi, basta ganun. Pero kung hate talaga tayo, as a whole, alam mo na. Pero yung may sasabihin sila na, yung isang episode ko na to, ayaw ko na yan, hindi ko gusto yung opinion nyo dyan, pero nanonood naman ako sa inyo. All goods. Tao ka Tsaka isa pa, ang isa sa pwede gawin, kung halimbawa, gigil na gigil ka talagang bumoses, ang gagawin mo, kukwestiyonin mo na lang kami. Anti-support kayo, di ba? So, ito ang problema sa ganito. Pero yung matik, galit ka na parang, lahat na. Okay, makikinig dyan sa mga yan. Feeling Feeling alpha male. Parang alpha male lang yung laman ng vocabulary nila. Gagi, Bakit ba allergic sila sa salitang alpha male? Tapos para bang ang hirap i-acquire sa katauhan. Para bang nakakapaso siyang iako. Takot mga gago eh. Kasi bago ko sagutin yan, sabihin ko muna yung isa sa mga alpha male ng internet, si Joshon Poy, Uy, lahat ng dineclare. social media. Uy, dineclare. Social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo mag-amoy mabango, pare, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Go ahead, check them out. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Kung girl ka naman, mag-sports ka na rin. Pampalaki ng dito yun, ng wet pack. So, baka Okay, sexy ka. Oh. Sa bagay, solve naman si sa'yo na ikaw ang alpha male dito Ikaw ang alpha dyan dapat inano mo. Baka ganun Hindi nga. wala ako pinagtanggol. Hindi mo pinagtanggol. Shota. 8 assets sa lahat ng social media accounts. 8 na lang. Basta makita mo yung 8. Ako yun. 8, 8, 8. Ako yun. Ang swerte nyo, magkakakilala na tayo. Soy sa daw. This is Soy sa daw. Hari ng hip-hop. This is Social media icon. Going to 1 million this year followers. Yeah. And mga kabataan ingatan yung pera nyo. Yun. Tuloy ko lang yung ko, pre. Gusto ko sabihin kanina. Kasi nga, alam mo kung bakit ayaw nila ng alpha male, pre? Bakit? Wala namang masamang yan. Wala namang masamang ibig sabihin yan. Kasi nagawa ko na ng video yan dati. Kung titignan mo yung meaning ng alpha male, lahat yun positive. Actually, pag titignan mo yung alpha male, it's all about the family, pre. Yung loved ones mo. Ganon kaya sabi ko, bakit? Bakit ayaw nila? Kasi malaking responsibilidad yun Sobra. Yun ang point ng alpha male. Malaking at mabigat na responsibilidad siya. So, hindi sila naniniwala. Pag sinabi mo kasing alpha male ka, hindi sila naniniwala na kaya mong panindigan yung responsibilidad na yun. Why? Because these people are afraid of responsibility at hindi nyo kaya kasi yun. Tama. At hindi nila magets, hindi nila matanggap na meron palang tao na kaya yun. Oh. Di ba? Kasi tignan mo, for example, ilagay natin siya sa familiar na scenario, sa work. Di ba? May binigay na project na alam mong mahirap yung boss mo. Oh, may isang umako. Di ba madalas siya yung nahi-hate kaya mo ba yan? Ikaw rin kasi mamaya pag kinuha mo yan, ikaw na utusan lagi niyan.
Responsibility. Ayaw lahat, karamihan ng tao ayaw ng responsibility. Dagdag trabaho. Kaya hindi ko magets yun. I mean, hindi nyo magets. At dali-dali, i-search nyo sa internet kung ano ibig sabihin ng alpha male. It's all about responsibility sa mahal mo sa buhay, sa family mo, sa friends mo. Walang masamang ibig sabihin ng alpha male. Sino ang nagbabadmouth sa alpha male? Tingnan mo yung katawan. Tingnan mo yung relationship sa pamilya. Lahat sablay. Kasi doon palang evidence yun na hindi mo kayang panindigan. Meron din mga tumataliwas tol na maganda naman ng katawan. Ayos naman. Tingnan mo yung relationship. Malamang meron yun eh. May isa yun. Kasi again, pag alpha male nga, ang dami nun pre. Daming factor. Ang daming factors nun na dapat napapanindigan mo talaga. Mahirap talaga siya pre. Kaya nga hindi natin siya inaako eh. Yun lang tingin nila sa atin. Okay, para sa amin, compliment yun. But kung hindi natin talaga siya inaako kasi alam natin mabigat yun. Tinatry natin na punan pa yung mga stats na yun eh. Sa ngayon hindi pa natin siya kaya. So sinasabi hindi pa. No? Pero mabigat siya. Isa lang common denominator nila madalas eh. Kung maayos man yung katawan niya at hindi mataba, mostly takot sa babae nila. Or hindi nila kayang bigyan ng task yung babae nila. Yun. Feeling nila abusive ka na pag nagbigay ka ng task sa babae, no? Alam, nakakaganda nga yun sa relationship. Marami kasi, ang end goal ay babae. Di ba? Pag ikaw yung lalaki na ang end goal mo, babae, malamang taliwas ka talaga sa pagiging alpha. Kasi marami na dyan na kinompromiso na, karamihan ng department na pagkatao nila, kinompromiso para makuha nila yung babae. Di ba? Magpapaka-simp, beta, yun. Papayag nga naman yung babae, may utusan siya eh. Convenient sa kanya eh. Pero, sige go. And yun, singit ko lang. And mas magaan kasi yung trabaho na yun eh. Totoo. Kung hayaan mo ng babae, magaan naman talaga, hindi siya mabigat eh. Ang kinakairita ko nga sa kanila, sa conversation mahuhuli mo eh. Anything na maglalagay nga ng responsibility sa kanila, hands off ako dyan. Ang alpha, sumasalo ka nga ng responsibilidad. Oo, inaako mo yun eh. Inaako mo eh. Kahit tignan mo pare tignan mo sa corporate, ang tagal ko nag-corporate pare. Lahat, and me sometimes, umiiwas ako sa responsibility. Kasi nga, iniisip ko, gusto kong umuwi, ang hirap na nung ginagawa ko. So madalas talaga, majority ng tao, ayaw talaga ng responsibilidad. Hindi talaga nila aakuin. Pero, yun na nga, napaka-bopples na quality nun. Ayaw mo ng responsibilidad. Tangina, kaya kawawa Pilipinas eh. Kung lahat ng lalaki ganun, ayoko ng responsibilidad, laging hanap ng tuturo. Si Turo. Kawawa Pilipinas pag ganun. Correct. But, may singit ko lang, yung mga tumataliwas sa atin at bash sa atin, tingin ko nga mas kawawa yung babae sa mundo nila eh. Mas totally unhappy yung mga babae sa mundo nila. Kasi hindi nila nabibigyan ng task. Feeling nga kasi nila, gaya kasi natin, ang mindset natin, bigyan talaga ng task o role yung babae sa buhay natin. Diba? Patulungin din sila. Bawa sa bahay, pakilusin din sila para nagmi-meet tayo sa gitna. Oo. Diba? Nakakaambag siya sa ginagawa ninyo sa life ninyo. Tingin nila abusive yun. Pati yung paglutuan mo ko. Actually, kahit di na nga natin sabihin yun, gagawin na ng babae natin yun eh. Diba? Sino pa kakain nun? Tayong dalawa naman. Abusive ba yun? Diba? Ang kulit eh. Tingin ko talaga mas abusive sila kasi ginagawa nila sex doll yung babae nila eh. Kinakana lang nila ng kinakana. Hindi nila binibigyan ng purpose sa relationship. Tayo kasi alam natin paano sila i-designate kung ano yung pwede mo maging role dito sa relationship. Ako yung leader natin. Pwede kitang lagyan ng saan ka ba magaling? Anong skills mo ba? O sige, diyan ka. Magaling ka mag-computer, magaling ka magsalita, pwede ka pala mag-BA. O sige, diyan ka. Pwede ka mag-BPO, sige, diyan ka. O kung ayaw mo, mag-sales ka, dito ka sa TikTok, o online sales ka. Or kung wala kang ganun man lang, pero masipag ka naman at consistent ka, sige, balutin mo yung paninda ko. May role ka. Kawawa ba yun? Hindi. Ang tingin kasi nilang dapat na trato sa babae is
Huwag pakikilusin, pasarap pa pakainin, Sarap lang. hanggang sa tumaba. Si Commander. Oo, commander tawag nila. Hayaan lang dyan manood ng TV, nakahilata. Tingin nila yun ang tamang trato sa babae. Reyna ko yan eh. Tapos kakanain nila pagdating ng gabi. Wala man lang pinaghihirapan sa maghapon. Di nila alam na nilikha ang mga tao sa mundong to para kumilos ng kumilos at gumalaw. Oo, tama. Totoo yan. Abusado ka kung nananakit ka ng walang dahilan. Pero kung binibigyan mo siya ng task para mag-improve yung buhay ninyong dalawa, at syempre ikaw din, times 3 ang binibitbit mong trabaho. Times 2. Oo. Kung nagluluto siya, naghuhugas siya, ikaw, kumukuha ka ng mas masarap na mga pang steak. Diba? Tingin Totoo nila yun. abusive yan eh. Ito na ano ko. Baloktot nga eh. Ito na ano ko. Bilang alpha male ako. Ako nagbibigay ng mga task sa bahay. Muning ka sa ring ng mga yan. Responsibilidad ko yan, mga task sa bahay. Mm. Sa totoo lang, hindi rin naman madali yun eh. Bawal din bobo kasi inaano ko dito, ang pupuntuhin ko dito, akala kasi nila, pabigay-bigay ka ng task kasi don ka. Ako yung don, ako hari, o so si utos na lang ako don. Si utos na lang ako sa ganito, si turo-turo. Sa totoong, sa totoong head of the family na concerned ka sa imperyo mo, concerned ka sa bahay mo, bawat task, merong totoong hugot kung bakit yun ng task. Hindi yun naisip mo lang na, kilos ka dun. Hindi. Meron kayong pupuntahan. What's an example para ma-explain mo ng mabuti? Isa sa ko, kasi ako gusto ko, yung pagkain sa bahay, ayokong nagiging cause of delay sa mga trabaho, sa iba pang gagawin. So, yung pagkain sa bahay, systematized siya na so gusto ko yung kilos ng bahay pagdating sa pagkain, tuloy-tuloy lang. So, ganun din yung way ng pag-utos ko. Pag nakita kong parang nadidelay na yung pagkain mamaya dahil may natatrabaho tayo dito, inuutos ko na siya. Hindi siya something na tamad lang ako eh. Kaya utos ako, gusto ko may So, yun, iniisip mo yun. Kaya, actually, hindi nga siya madali talaga. Kasi yung klase ng pagtuturo ng task na para si Don ka lang, hindi productive yun siya, magkukos siya ng kapalpakan sa bahay niyo. How about ganito, bigyan ka ng sinabi. Sige. Nasa trading ako, let's say. And then, in one trade, sa sobrang galing ko, minsan nakakapalo ako ng 1 hour, nakatrade ako ng maganda, let's say, 50k agad. Malaki capital ko pak, 50k agad. Okay, close the laptop, okay na ako. Gusto ko umilata. Do this, do that. Anong masasabi mo dun? Pwede. Pero pa rin siya maliit na parte pa rin siya Pero definitely, oo. Pwede. Is it bad leader ba yan pag ganun? Isang araw lang yun kung halimbawa, smooth naman, ganun talaga ang nangyayari. Napapasweldo mo yung dapat pasweldo. Nako-compensate mo yung mga taong dapat i-compensate mo sa loob ng bahay, sa ganung sistema mo. That's on you, di ba? Pero kasi, in reality, sa mata ng babae nun, parang unproductive ka Oo, tama. Hindi ka na kumikilos, panay utos ka na lang sa akin, pamalengke, ganyan, magaganyan yung babae. Kasi nga, hindi naman nila nakikita yung... Tama rin yun. Tama yun. Kasi pag sa theoretical na standpoint, hypothetical na standpoint, parang tama naman, nakapag-provide naman Pero real life application, maganda yung POV na ginawa mo, pag nakikita ng babae yun, ano bang energy na nabibigay ng paghilata? Parang nadadamay mo rin sila Nadadamay mo rin yung mga tao na nakahilata to Diba? So, meron ka rin responsibilidad to. May responsibilidad ka rin doon na kahit tapos na yung trabaho, ganito trabaho mo rin na i-cheer sila, bigyan sila ng power Bigyan sila ng motivation para kumilos. Totoong na ko to tayo sa dance group dati nung naglilid tayo, nung nililid ko na rin yung bahay, yung responsibilidad na umaga pa lang, bibigyan mo ng energy yung mga tao para kumilos. Nasa sayo yun. Nasa sayo yun. Kasi nga dahil sinusunod ka nila, pag gumising ka nga ng malungkot or wala sa mood,
parang ilang silang lahat eh. Damay sila eh. Oo. Damay sila. So, sa'yo rin yun. Responsibilidad mo yun na dapat, ano kamusta? Sige, kilos tayo, ganito. Pati yung pagbati sa kanila, ano na nangyayari sa'yo? Agree. Kasama yun, responsibilidad mo yun bilang ikaw ang ano. Oo, agree ako doon, pre. Yung maganda nga yun, no? Magandang pailalimin natin yung ganong perspective. Yung ikaw yung nagiging provider in terms of, kunyari, trader ka nga. Paano naman yung sumusunod sa'yo? Diba? Oo. Pangit nga naman yung nakahiga ka dyan. Pero, nag-agree ako doon sa sinabi niya, pre, kasi yan din yung ginagawa ko sa relationship ko ngayon. For example, Meron kasi ang dali lang pitikin ng pera sa'yo eh. May ganun eh. at pupunta nga tayo doon dahil nga ikaw na ngayong easy job ka na nga. Ikaw, yung way mo ng pagpapapera is ganito lang. Oo. Ang effort mo na ngayon is how to please yung subordinate mo. Yan. Yun na yung effort mo. Yun na lang. Yan, Hindi tama. na mahirap yun. Tama, oh. Kaya for example, ganyan, ginagawa ko yan ngayon. For example, inutusan ko yung misis ko na siya yung magsusulat dun sa buko yung mga benta ko. So, kaya ko naman yun. Pero syempre, gusto niya na rin, nakasanayan na rin namin na siya ang Abusado. magsusulat nun. O, di ba? Mukha siyang abusado, papakinggan mo. Tangina, nagtatrabaho na nga yun, pagsusulatin mo Oo, pa. misogynist. Pero tignan mo, kahit siya tanongin mo, interviewin natin siya, anong gagawin ko pagkatapos niya magsulat? Nililibre ko siya, pre. Lalabas kami. O alam niya, sasabihin niya, lalabingin ko na yun, anong gusto mo, sini tayo? Coffee. So kasi yun na yung effort ko. Kumbaga, yung pagkuha ng pera, alright, ganito. So, make an effort na sundin, bigyan mo ng pampalubag-loob yung may physical na ginagawa. So, good leader ba yung, para sa akin stocks ka na nga, magaling ka na nga sa stocks, tapos nakahilata ka ng ganito. Kung titignan mo siya, pre, on the perspective of masculinity, hindi pa rin Kaya marami pa rin, sabihin natin madaming pera, pero supot pa rin gumalaw eh. Di ba? Supot pa rin sa babae. Kasi hindi marunong eh. Pera lang siya, magaling siya sa pera. Pero how he communicates sa babae, walang kwenta. So, alpha pa rin ba siya? Marami na siyang pera, yeah. Pero alpha, hindi eh. Kasi alam mo, ang alpha nga, dahil nga sabi natin kanina, ang alpha male, nakafocus yan sa family. Ang focus lang nung nagtitrading na magaling sa pera lang. Hindi siya sa family nakafocus. Kulang yun. Kulang pa yun. rin. Again, mahirap talaga siyang responsibilidad kasi kukunti nga ang tao nag-iisip na paano yung subordinate ko? Paano yung basta pera lang eh. Diba, kadalasan ganun. Boy, nagpo-provide naman ako ng pera sa inyo. Hindi nga sapat yun. Minsan hindi lang pera ang tinitingnan ng family mo. Oo. Emotional din. Presence mo. Oo. Ganun. Kaya nga, meron tayong mga kilala na ganyan. Okay na yung pera. Pero hindi uubra sa kanyang sistema na gaganon na lang. Kasi, bilang lalaki, kakatukin ka talaga ng ano mo, lalaki instinct mo. Hahanap ka ng mga katulad mong klase ng tao. Di ba? Gusto mo maramdaman na cool ka. So, kasama ko dito sa mga cool na to. Doon sa mga senaryong mga nakita pa nga natin ako napansin ko lang. Siya yung pinakamaraming pera dun sa grupo na yun. Pero hindi siya ang pinakamatikas dun. Sumama siya dun. Di ba? Sumama siya dun na hindi siya ang pinakamatikas. Siya lang yung pinakamaraming pera, pero hindi siya ang pinakamatikas dun. Pero na-enjoy niya nakasama siya dun. At gusto niya, nararamdaman niya yung significance niya na nandun siya sa grupo na yun. Merong, di ba? Alam niyo na yan. Hindi ko ayoko na banggitin kung... Banggitin mo naman. May dagdag ko lang. For me kasi, true leader and true alpha, pagdating sa relationship with a woman, alam mo kasi kung paano mo ipopoint yung strength ng babae. Kasi ang totoong leader para sa akin, nababasa mo yung strength ng tao. Exactly. Makikita mo yung weakness ng tao at strength ng tao at kung saan mo siya ma-designate na pwesto. Hindi naman kasi pwedeng yung babae mo magaling kumanta tapos pilitin mong sumayaw. O kaya pilitin mong singing nga yung talent niya, di ba? Tapos mag-paint ka dyan. Pilitin mo yan. Nandun na nga siya sa pinakamagaling na pick niya di ba? So, doon mo siya ilalagay. Ganun ko nakikita yan. Oh, At isa yun sa mga skill ng leaders, pre. Totoo. Yung paano mag-pinpoint ng strength at weaknesses ng subordinate mo para ma-allocate mo sila kung saan nila magiging effective. Yan. Oo, totoo yan, tama. Alam mo, sa mata ko nga, wala kang sigma, wala kang ganito-ganito Wala kang ganyan
isa lang talaga ang pinakamagandang posisyon, maging ma-alpha ka eh. Mm. Maging alpha ka at good leader ka. Kung ayaw nyo ng term na alpha, since na-demonize na ng mga feminists yan ngayon, pag sinabing alpha, mapagpanggap ka at misogynist ka na eh. Mm. So let's say true leader na lang ng relationship. Para maging ganyan ka, para sa akin dapat alam mo mag-gauge ng strength ng kasama mo at hindi mo nababaliwala yung effort ng kasama mo. At the same time, pinapakita mo rin sa kanya na mas ma-effort ka pa rin ng sagad. Mm. Ganon. Hindi pwede yung magaling ka lang mag-command, magaling ka lang bumuka, tas hindi ka naman masipag magtrabaho. Mm. Hindi pwede yun. Isang isang importanteng karakteristik nga nung alpha, very useful pa rin yung utak mo, pare. At kaya naging sobrang useful yung utak mo kasi napagtibay mo rin yun through experience. Kaya mailalapat mo siya sa tao eh. Mm. 'Di ba? Halimbawa yung sa ide-designate mo yung babae mo pagdating sa music. May experience ka talaga sa music eh. So, kaya magagawa mo yun. Maniniwala sa yung babae mo pag tinuturuan mo siya tungkol sa music. Kasi music, linya mo yun eh. Talagang mararamdaman nila na, okay, pwede kong i-shutdown yung utak ko, siya ang bahala. Si leader ang Hindi ko nga bahala. ganun nangyayari. O dapat na the best na dynamic. There are times na kailangan i-shutdown ng babae yung utak niya. Huwag niya na munang gamitin yun. At ipaubaya niya na lang sa rational na utak ko. Ako para sa akin talaga kung maayos yung lalaki, majority of the time talaga, shutdown mo na utak mo, babae. Huwag ka na magpa-stress. Ako na mag-i-stress sa sitwasyon. Manatili ka na lang maging masaya. Ang laking tulong na nun. Oo. To. Diba? Paano ba nagkaka-disconnect to? I think kasi nagtitiwala din yung babae minsan sa maling lalaki na hindi naman marunong magdesisyon ng maayos. Parang doon nagkakaroon ng disconnect eh. Nadidisappoint sila. Kasi anong nangyayari magtitiwala yung babae. Okay, nandyan na. Nandyan na yung lalaki. Titiwala ako dito. Siya bahala. Tapos, pag nasisemento na sa utak ng babae, talagang nabubuo na tanga to, hindi pala tumaasahan. Gumuguho lahat. Shit! Totoo yan. Doon siya nagiging palaban. Oo. Kasi parang tumaya rin sila eh. Tumaya rin talaga sila eh. Di ba? Na parang nature nila, nag-expect sila, nagagaan-gaan yung bagahe nila na nandyan ka na. Kasi ang hinahanap talaga ng babae sa relationship para sa akin magpapagaan. Magpapagaan ng buhay nila. Yun lang naman tanging reason ng mga babae para maghanap ng relationship ang pagaanin ng sitwasyon niya. Totoo. Yung lalaking kayang pitikin lahat ng problema niya. Yeah. Pa, sukan-suka na ako sa work, quit ka dyan, ako nang bahala sa'yo. Diba? Kailangan ko sana magkaroon ng ganitong ganyan-ganyan na gamit. Sige, sundin mo ako, makukuha natin yan. Ganun diba? Oo. Kaya nga, okay, tignan mo itong mga pinag-uusapan natin, di ba? Yan yung mga alpha nga. Yung talaga, minamind mo yung subordinate mo, minamind mo yung family mo, yung ka-relationship mo. Tapos, ito namang mga lalaki na to, na alam nyo naman ang ibig sabihin nun, pinipilit nyo ring dinidemonize. Kalalaki mong tao, pre, sa totoo lang kalalaki mong tao, ikaw mismo nafo-fall ka sa pagdidemonize sa word na alpha male. Alam mo yan sa sarili mo eh. So, ibig sabihin, no? Na naniwala ka sa mga feminist, kalalaki mong tao, naniwala ka sa feminist. Nung na-demonize ng feminist yung alpha male, ikaw rin totoo, tama nga yung mga feminist. Kalalaki mong tao, alam mo sa sarili mo yan eh. Kasi itong lalaki na to, ang breeding nito, ito si Ice Beans wag ko sa lakas ba ng datingan ko, Nandun sila sa ganun eh. Puro dun umiikot yung utak nila eh. Yung sa swag. Gusto natin talaga yun. Pero sa totoo lang yung format, swag, parang drugs din yan eh. Ang sarap sa pakiramdam natin tuwing maitatama natin yan. Pero pag nasobrahan ka na sa puro ganyan na, ang lupit, postura ka, swag talaga. Pero pag, nasan yung imperyo mo? Nasan yung imperyo na minamanage mo? Wala eh!
Kaya, alam mo yun, Baldog. baldog, hindi nila yung alpha na intimidated sila doon. Pare, bigyan ko lang din ng props o kaya bigyan ko lang din ng kabilang side to, no? Kaya nagagalit na ibang tao ngayon sa word na alpha male. May mga bata din kasi, Yan. may mga batang lalaki din kasi na nakarinig na ng idealismo na ganito, idealismo na ganyan. Kahit hindi pa sila complete package, kahit hindi pa naman nila nabibuild talaga yung sarili nila, nagpupumilit na sila mang-away sa internet. Wala pang experience. At nagpupumilit na sila na para bang alam na nila lahat. Kaya nasisira yung pangalan ng alpha male na yan. Totoo yan, real talk yan. Kaya nga sabi ko, responsibility rin talaga natin. Kasi ito, nasabi ko rin to sa isang vlog ko dun sa channel ko sa YouTube. Ang sabi ko, pag may ganito na, kanyari, sa opinion sa internet, hindi mo pa naman, okay, yeah, good. Adapt mo tong mindset na to para kahit pa paano may alam ka na in the future. Pero, wag kang mag-iingay hanggat di mo pa na-experience yun. Okay na yung alam mo na eh. Diba? Lamang ka lang sa iba, alam mo na eh. Pero pagka hindi tinatanong yung opinion mo, pre, no? Hindi tinatanong yung opinion mo or wala ka pang sure na 100% experience doon sa sinasabi mo, wag kang makipag-away sa internet. Diyan nasisira yan eh. So, pangit. Doon pumapangit talaga. Tama. Wala man kaming control doon, pero hanggat maaari yung mga nanonood sa atin masabihan natin kasi nga sino bang ayaw na maging alpha male, di ba? Sino bang babae ang hindi makaka-benefit pag meron silang alpha male at dumabi ang alpha male dito sa Pilipinas? Babae ang matutuwa diyan. Pilipinas ang magbe-benefit pag dumami ang lalaking alpha male dito kaysa sa alternative. Ano bang alternative? Sige nga, kung ayaw ninyo ng alpha male, yan lagi kong pinambabato sa kanilang question eh. Kung ayaw ninyo ng alpha male, anong gusto ninyo? Sige nga, sagutin mo, anong gusto nila alternative? Sunod-sunurang lalaking boyfriend. Bading, sunod-sunuran, tapos, at the end of the day, pag hindi nyo na kaya yung responsibilidad, babae ka, dahil nandun kayo sa sunod-sunurang lalaki, magre-reklamo na naman kayo sa internet, sasabihin ninyo, bakit ganito yung mga lalaki, mga pusi na? Pero nagbinibilianize ninyo yung mga alpha male. Ano ba talaga? Di ba? Tapos, kaya marami rin dyan. Kaya hindi, maniniwala nga. Ibang phrasing lang to sa sinabi ko kanina na may babae na siya ngayon. Kumbaga, Alright. nagka-chicks naman ako na hindi ako alba eh. Nagka-chicks naman ako na beta male ako eh. So, hindi totoo yan, sinasabi nyo. Diba? Yun. Pero, hindi ko alam kung gaano ka nakatagal sa relasyon na yan. O sa mga nasa matagal na sa relasyon na yan. Hindi ka na papabembangin yan. Hindi ka na pinapabembang yan. Sisingaw yan. Yan kasi ang problema doon. Yun ang problema doon. Pang short term lang yan. Nagkababae ka dahil sa overextension na ginawa mo, pero nagiging unattractive ka na rin talaga sa kanya. Paano mo malalaman pagka ganun na? Kinokontrol ka na sa bembang, tinitipid ka na, tinatanggihan ka na, minsan ini-schedule ka pa, uy ganitong araw ka lang makakaisa. Pag hinintay mo yung araw na yon, hindi pa pala pwede. Kasi tinatamad siya ngayon tonight. Supot na sa'yo yung paningin ng babae na yun. Tapos nilalambing mo, gumagano na. Paano? Pumiglas na. Nagka-cramp na eh. Yun nga, mabalik ko, para sa akin nga walang identity bukod sa true leader lang eh. Yun lang tinitignan ko. Pag lalaki ka, tigil-tigilan nyo na yung paglalagay ng mga, kung ano nung tawag ninyo sa sarili ninyo, may mga delta pa, may mga, di ko na nga alam eh, gamma pa, ang dami na nga nila napauso eh. Gamma. For me, habang tumatagal, natututo din ako, ganito ko na lang tinitignan yan. True leader ka ba? Magaling na leader ka ba sa relationship? O hindi ka talaga marunong? Yun lang sa dalawang yun. Tigil-tigilan nyo na kasi kung sasabihin mo, stoicism, stoic type shit ka lang lalaki, kaya tahimik lang ako, ganyan. Tanga, hindi ka lang marunong mag-PUA. Ganun lang yun. Stoic ako. So, isa daw. Kaya nga pag sa relationship, tahimik lang ako, nakaganyan lang, pa-Eminem lang ako. Sabi ni. Pa-cool ka lang? Or talagang wala ka lang bitaw sa babae? Yun lang yun eh. Diba? Yung mga yun kasi, palusot yun ng mga lalaking walang bitaw sa babae, hindi kayang pumick up ng babae, hindi kayang manchicks, hindi kayang dumiskarte.
Hindi marunong bumoka, hindi marunong mambola. Okay? Tapos dinideny na lang nila sa loob-loob nila, hindi namin kailangan ng babae, hindi namin kailangan ng ganito. Hindi namin kailangan ng bembang. Pinapaniwala mo na lang sarili mo kasi di mo kayang dumiskarte. Pero kung bibigyan ka ng talent, kaya mo dumiskarte, marunong ka bumoka, I'm pretty sure bebembang ka. That's it. Mm. Pero sisirain mo ba yung pangarap mo na hindi ka na mag-chase ng dreams? Mag-chase ka pa rin. Side quest. Oo, mas magiging mabuti ang Pilipinas kung marunong kayong dumiskarte sa babae. Ako talaga, convinced talaga ako dun. Itong mga kabulukan na nangyayari, dahil nga, karamihan ng lalaki hindi marunong kumuha ng babae. Yun. Totoo, kaya nagsisimp sila sa ano ngayon. Sa comment section ni Lance. Feeling nila pag nag-comment sila doon ng mga sweet May talk, chance ka. may chance sila. Totoo yan. Ito yung Maria Clara. Ito yung the best na ano. What if? Huwag na. Pero real talk lang Good morning. Yung palipat-lipat pa kayo ng gustuin eh. Wala naman din kayo chance dyan. Ano kayong tira? Di ba? Ay, wag na dyan. Puta. Ito naman ang gusto kong tanongin. Kasi, di ba, alam na nila yung karakas natin pagka nagsasalita tayo, alam na nila. Di ba? Alpha male, red flag. Pero ang gusto nila kasi yung pag-good boy nga. Pag-good boy image, mabait image. Pero bakit Loyal, ganon? loyal. Bakit ganon? Ang issue lang sa atin, madalas, is yung opinion natin. Doon lang tayo na-issue madalas, di ba? Opinion. Pero never tayong na-issue dahil sa relationship natin. Which is yun ang pinipilit nila sa atin. Mga brutal daw tayo sa relationship, pero ever since wala naman lumabas na issue na brutal tayo sa relationship. Nasaan? Nabarangay ba si Joshon Point? Isa Wala. daw? May sinampal? May inassault? Wala. Saan? Nasaan? Pero yun na nga, may umano mga balita ngayon kung sino pa yung good boy image, mabait image. Yung pa yung may mga issue sa relationship. Oh. Di ba? So, sino ngayon? Sino ngayon ang tama? Sino pa yung mga lantaran na loyal sa internet? Sila pa yung magugulat ka. Boom! Next week, nagloko! Si ganito, si ganyan. Bagong sigbin, bla bla bla. Tangina nung nahuli, nagka-mental illness, ay nagka-mental issue. Tapos nung biglang gumaling, nag-explain. Tapos ngayon naghiwalay pala. So totoo pala. Gago. Di ba? Tangina. Pero ang bait ng image nun. Di ba? Oo. Bait yun. Pinagtatanggol nga nila. Putang ina pare, nung nag-post nga ako, walang drop name. Sinugod ako sa Sinuyog ka? Pinag-chat ako, pre. Sabi ko, tangina, wala nga drop name. Bakit? Di kailangan ba mag-drop name? Ang init ng issue na yan, alam namin, pinagsasabihin. Ganun sila. Tapos ngayon, nangyari sa inyo ngayon? Di ba? Pupul talaga itong mga Pupuls kayo eh. Kaya ito pa, ang dami pre, ang dami ko nabalitaan niya. Hindi ko lang mapangalanan, pero kung sino pa talaga yung mga Gusto ko gusto ko mag-enumerate. Marami ba tayo may enumerate na ganyan? Meron eh. Dami. So, magda-drop name tayo? Hindi, ito si Sir. Oh, yan, Sir di ba? G. Oh. Oo. Si Sir JB, yan. Si Sir Ito, JB. obvious naman yung sa'yo. JB! Synergy ko na nga eh. Pucha. Oh, Sir JB, nice guy daw, pero nakita niyo yung ginawa, di ba? Oo. Bite daw eh. Oh. Ito, hindi ko rin papangalan. Basta meron ding isa na loyal. Siya lang. Pero hindi. Na-issue rin. Yan. Basta prominente rin to. Si Habang ang Pilipinas kailangan naghihirap. iniisip mo si ano bang Christopher gagawin? Lee? Ano bang pangalan? Nalulong sa chismis. Sino? Sarap ng puso. Basta mamaya pag nakaisip ako ng Magkapangalan na lang. kapangalan niya. Wag na yan, Hindi wag na yan. katunog. Sounds like. Wag na. Mamaya maayaw masabi nito ni Ape eh. Kasi, kasi yun nga, ako gusto ko silang enumerate kasi para maintindihan nila tayo eh. Di ba? Na, ang pinopoint ko, eto, na sinasabi rin ni Josh, yung mga nirereklamo nyo sa opinion, wala naman kaming issue sa babae. Wala kaming baho na ganun, di ba? Pero kung sino yung mga nice daw, loyal, di ba? Reyna, yung mga babae nila, sila yung totoong may mga track record na tinarantado nila yung ano nila. Anakit, ang bababae. Oh, di ba?
Tapos nagugulat sila, akala ko okay sila. Ay, ideal relationship. Tayo na dami palang kagagawang ginagawa. Sila lang din, nagigising sa katotohanan. Traidor, di ba? Habang habang hinaharap ng lalaki yung maskara niya dun sa babae na ikaw lang talaga. Okay naman tayo, di ba? Na-miss mo ba ako? Okay naman tayo, di ba? Wala kayong maalala? Naranasan nyo na ba Ano, na, ano? may ba na lang ako, naranasan nyo ba na mga ako rin sa babae ng ganyan tapos nagloko ka? Hindi talaga ako nangako kahit Hindi ako kailan. nangangako talaga, pre. Hindi ako Ako nangako. nung bata-bata, nung mga 20, 19, ganyan, 19 ako, 20. Naging style ko rin yun nung una na mga ako, loyal ako, promise. Wala eh. Babae pa rin nung time na yun. Kasi daming lumalapit ng time na yun eh. Pero, wala, ganun talaga. Ever since hindi eh. Kasi, ano ba pa, hindi ko rin siya naging ugali. Maski na-adapt ko siya sa yan. Katulad niya sa sayo namin, naging leader ako. Never kong pinaramis naman, nanalo tayo, ganun. Kasi hindi talaga, ang naging ugali ko talaga, pero hindi mag-expect eh. Hindi ako mag-expect, para hindi ka rin mag-expect sa akin. So wala talaga akong binibitawan ng mga ganyang promises, pre. Kumbaga, parang kung ano lang yung mangyari na to, yun lang. Huwag kang mag-expect sa akin. Ako laging naalala ko mga nagiging problema sa relationship. Lagi talaga ako nasabihan na na mababae ka na, may babae ka na. Pero wala talagang sumingaw. Ano yung naiirita kapag ginaganon ka? Not exactly, pero dun sa issue na nagagawa, na-annoy ako na, bakit? Hindi issue na ganyan. Pero siguro maintindihan ko na lang din kasi pogi ako eh. Hey! Ako dati, naiirita ako pag ganyan. Yung lagi akong binubulyo ng ganyan pambababae. And then nung pagtanda-tanda, nare-realize ko na good sign pala yun. Na tinitignan ka niya as babaero. Oh. Ginagawa mo man o hindi, regardless, good sign yun sa babae. Kasi ibig sabihin, alam niya attractive ka. Oo. Kasi kung pangit ka sagad, gaganyanin ka ba? Hindi. Walang kakaba-kaba sa'yo eh, kaya iniwala yan, di ba? Mostly, pagka walang kakaba-kaba. Dami nga nagre-reklamo sa akin eh. Pero kasi meron ding may mga bad side din yan. Although may isang side yan na attractive ka sa kanya. Pangalawa, isang side din naman yan is yung nagtatanong sa'yo nun or yung nagbubuyo sa'yo nun is takot sa sariling multo eh. Baka nagawa niya, no? O baka kasi ginagawa niya na. So, Pwede. kailangan matuto silang mag-distinguish. So muna na tayo? Ano? May! Kumanta ka pre sa YouTube. Iniintay ko comment yung babasahin niya. Yung tanong, haba. Nakita niya na yata kanina sa tabi niya eh. Oo, naganong ko eh. Ito, liham mula kay Kram. Kahit na lang po ng identity ko. Boss Kram. Kram. Boss Kram. Ay, tama na to. Huwag nila ilalagay sa dulo yung hide identity. Sa unahan. Matututo kayo. Bala kayo. Ulit-ulitin ko to. Sabi ni Kram 85790. Sino yun? May kagrupo ba kayong ganun dati? Natatawa lang ako sa ganun. Boss Kram. Mabalik ta rin yung Mark Kram. Mark yan eh, Mark. Paano kung ginawa mo na lahat-lahat, magkakabalikan lang? 6 months na panunuyo, tapos biglang sabi na hinto na kasi may boyfriend na daw siya. Sakit kasi, any advice po? Bakit ganun? 6 months ko sinuyo ex ko na bumalik sa akin. 6 months? Nakikipag-chat ako sa kanya at sumasagot naman sa tawag ko minsan. Alright. Minsan? Aminado naman ako na ako yung may kasalanan. Pero hindi cheating ang issue. Sinasabihan niya ako na wala talagang chance pero nagpatuloy pa rin ako sa pagsuyo kasi nakikipag-communicate pa naman siya. Okay pa naman kami this week. Tapos biglang sabi na sasagutin na daw niya yung nanliligaw sa kanya. At nakabukod na daw sila. At balak pang magpakasal. Baka buntis yan, pre. Baka nabuntis na yan. Wala pa silang 1 month. Nabuntis. Sana masagot. Sobrang sakit kasi na binigay ko lahat para magkabalikan kami. Pero wala na talaga sa kanya lahat. LDR kasi situation namin. Kaya naman pala.
Boss, kinantot-kantot na yan, boss. Buntis yan, Kinantot-kantot boss. na Kaya yan. nagmamadali magpakasal, boss. Oh, at saka LDR wala siyang magbalikan man kayo. Hindi mo naman makakamot yung pepe niya. Hindi punta siya doon sa makakamot yung pepe niya, pre. Wala, lugi talaga yung LDR. Pag kami, ito ang kalaban nyo dyan, ha? LDR. LDR kayo. Yan. LDR! Yung, LDR! si Tropa. Tapos yung isa nandyan, kapitbahay or kaisang street lang, talo ka doon. Talo ka doon, pre. Bakit lamang lagi yung malapit, no? Eh, wala eh. May maraming opportunity. LDR wala eh. Kulit, no? Kailangan pa rin natin, gumawa ng mas malawak na kampanya kontra LDR. Oo. Tangina, pag mga nakikinig sa amin, walang kwenta ang LDR! Ina! Relationship! Mm. Yung ship doon, hindi spaceship yun, ha? Makaisip nila, long distance relationship. Space. May spaceship. Depende, kung 3 yan. Parang kabasa si JB dyan, ah. Yung ship doon, hindi spaceship! Tangina, huwag nyo na LDR. Tangina, eto na. Once, pag ikaw, kumagat ka sa LDR, nag-uumpisa pa lang, nagka-chat kayo, tapos naramdaman mo na sense mo na LDR pala ang kakalabasan ng relationship, at kinagat mo pa rin, supot ka! Relationship nga ni! Hindi ka, ano tawag ito? Alam ko, bagay sa kanya Kaya ko, yun, pre. Dapat gawin mo na yan, pre. Mag-whiteboard ka sa kotse. Ano to? Ano yung pag sa phone? Ha? Ano Scam? Hindi yung tawag sa phone. Prank Telebabad. calls? Katelebabad, Relationship nga ni! Hindi ka telebabad, hindi phone pal. Gago, sobrang tanda mo na talaga, phone pal. Putang ina. Phone pal, yun Telebabad nga, sobrang tagal na rin nun eh. Yung telephone kasi, nung dati, sa mga hindi nakaabot, no? Di ganun pa sa bawat bahay. Mm. Nawala na ngayon. Oo nga, pala Oo, ganito na. ginaganyan yun. Kaya yung mga bata ngayon, pag tinagot, paano ka sumagot ng tawag? Ganito na. Ganyan na sila sumagot. Oh, pre, hindi na nga nila alam yung buti na point out, man. Hindi na nila alam tong meaning na to, pre. Hindi na nga, parang call me Kasi Oo. dati ganito umawak. A na. Oh, A na lang daw to. Kasi ganito umawak ng phone dati, ganyan talaga. Parang mukhang baklaman, pero ganyan talaga. Ganyan talaga. So ganun, telebabad ang tawag doon pag nakikipag-usap ka ng matagal. Phone pal. Phone pal, tapos magbibil ng sandamakmak, no? Sobrang mahal, di ba? Kasi per minute ata yun eh. Hindi, ako, wag na, yung LDR na yan, pre, wala talagang benefit dyan. Anong benefit dyan? Ito, magbabasa na ako comment. Isa pa. Sige, isa pa. Gusto ko pagtibayin talaga eh. So, Sige. na-sense mo, LDR. Huwag may tutuloy kasi supot ka. So, bakit? Bakit natin tatawagin na supot yun? Alam mo naman hindi mo mahahawakan yun eh. Dahil LDR yun eh. Oo nga. Lumabas ka ng bahay, maghanap ka ng babae sa labas. Oo. Yung tindera. Yung tindera ng burger. Yung katulong ng kapit. Katulong ng kapitbahay. Ito yan. Kung pasok naman sa bracket eh. Bakit hindi? Maalaga pa yun. Maalaga pa Yung yun. ulam nilang tira, dadalhin sa iyo yun. Nakalibre ka pa ng ulam. Di ba? Ano ka ba? Ano ba ya? Kasi tignan mo to, pre, ito, napapansin ko rin ng mga LDR kasi mga babae ngayon, gustong-gusto na ng apam, di ba? Mga apam, lagi. Ang daming video sa TikTok, pre, di ba? Mga inaabangan nila sa airport, mga balik, tapos gusto makasakay na ganun. Tapos, at the end of the day, niloloko pa rin nila yung mga nila. Niloloko nila yung mga afam, pre, pineperahan lang nila. Yan. Oo. Tabi nga sa comment lagi dun eh. Yung asawa sa gilid nakangiti na. Sabihin may asawa, no? May pera lang din. Ayan, foreigner na yun. Niloloko pa. Yung tunay na asawa, kunyari tito eh. Oh. Ganun lagi eh. Binibenta na lang para maka-asenso, no? Nito lang pre, yung ni Tulfo. Bobo din mga Yung- Amerikano eh. Bombay naman siya, para siyang Indian. Ganun din, LDR, pinapadala ng pera. Tapos, nung nakipagkita, sige na, I will go there to the Philippines. Ayaw makipagkita nung babae. Kasi yung tinulpo niya. Tapos doon niya lang first time nakita yung babae, kasama pa yung tatay. Do you know what your daughter did to me? Yeah, she keeps asking my money. But she didn't want to see me when I go here in the Philippines. Ganun.
I don't know. I didn't know my daughter did that. Ganyan-ganyan yung Mukha tatay. mo. Oo. Hindi, walang nagawa. Nabigay niya na yung pera eh. Estudyante. Oh. Ano ibabalik sa kanya nun? Wala. Wala na yun. Nasaktan na lang yung Indian, sabi ng Indian. Drama na lang siya eh. You said that you love me. Don't ever tell a person that you love them and it's fake. Mga Wala ganun ka siya. nang may tuturo dyan sa mga tuso. Wala. Kahit anong sabihin mo. Yeah, Tanggapin nyo na pag naubos yung pera nyo dahil sa love, kabubuan nyo yan. Tignan nyo na lang as lesson. So, Ang love, umuubos talaga ng pera yan. Totoo, kaya nga sabi nila, sugal at babae lang naman ang tanging magwawasak sa isang lalaki. totoo yan. So, ito, basa pa kayo sa comment. Eh, basahin mo, pare. May comment! Sa, pa rin yan, may tanong pa tanong. rin ta. Sorry. So, kailang ginanahan ka, wala naman kami doon. Sayang. Hindi natin siya nasakyan eh. No? Sabi ni CJ Sarsosa, Good morning, Kuya Soy. May gusto lang akong malaman, Kuya Soy. Bakit sa tuwing nag-aaway kami lagi niya ako kinukumpara sa ex niya? At lagi niya binabanggit kapag nag-aaway kami, yun. Sana masagot mo yung katanungan ko, Kuya Soy. Salamat. Lagi niyang binabanggit ibang lalaki pag nag-aaway sila. Kinukumpara daw siya sa ex niya. Ito, Baka picture niya ano, lang. Nukumpara daw siya. Tangin, hindi pa nakaka-move on sa ex yan. baka kasi pre, talagang ano eh, yung ex nitong babae, talagang malaki yung titi eh. Kaya, mas malaki ata titi sa'yo pre. Kaya ganun. Yun lang, ang ikli naman. Oh, yun Ilang lang. months na daw sila? Wala siya masyadong in-specify. Yun lang sabi niya, Good morning, Kuya Soy. May gusto lang ako malaman, Kuya Soy. Bakit sa tuwing nag-aaway kami, lagi niya ako kinukumpara sa ex niya. At lagi niya binabanggit kapag nag-aaway kami. Sana masagot yung katanungan ko, Kuya Soy. Ibalik sagot, mo yan. Yun daw sagot na itaas, mas malaki daw 8 sa'yo. Ibalik mo yan dun. Ibalik mo yan. Minsan, alam kasi ng babae na gumagana sa'yo yung pang-trigger na yun. Kaya lagi kayo kinukumpara kasi alam niyang nagagalit kayo pag kinukumpara kayo. At wala kang ginagawa pag ginagawa niya yun. Oo. Wala eh. Pag kinumpara siya, for example, asarin ka ng babae, tatahimik ka lang dun. Alam ng babae, wala, tumitiklop ka pala eh. Eh, bigyan mo kasi ng lesson. Every time na may gagawing masama sa inyo yung babae, bigyan nyo ng consequences. Bawal walang consequences sa babae. Again, ang perspective nga ng babae, ang perspective nga ng babae, para silang bata. Yep. Itrato mo silang bata. Ang bata pag walang consequences, tignan mo, pumupunta sa school, nag-GTA. Di ba? Pag walang consequences, ganun din ang babae. Pag tinitest niya yung patience mo, wala kang consequences na ginagawa, uulit-ulitin niya yan. Ibigay mo, sabihin mo dun, ganun. Anong address nung ex mo? Ito. Tara. Atid na kita dun. Atid na kita. Yung pala yung gusto mo eh. Oh. Diba? Ngayon, hindi, para bigyan ko na ng justification, Okay. dito sinabi ko na baka mas malaki yung titi. Buha. Sinadya akong bad tripin ka. Sinadya akong saktan yung damdamin mo doon. Either totoo man yun o hindi. May lesson pa rin doon eh. Halimbawa, kung yun talaga yung dahilan, mas malaki talaga yung titi ng lalaki, ng ex. Yung nung sinubo, Tuwa na naman yung mga babae na ikinig sa atin. Ay, lalaking titi. nung sinubo nitong babae mo yung edits nung ex niya, napaano siya, pag ganun siya eh. Nung sa'yo, parang zesto eh. Parang nagzesto lang siya eh. Kaya siya na, Ngayon, totoo Pag man. nag-i-slip pa yung, binabalik pa ulit niya. Brutal. Diablo. Diablo. Ngayon, Wow. gago. Natado. Napakalaki talaga ng boses ni Joshua Point. Tapusin mo na! Teka. So, hindi nga. So, Bitag mamaya, bitag ha. Pag ending ha, bitag ha. So, ang point ko doon, mapatotoo man yun o hindi, ang point nun, Ano bro? kailangan mo palupitin yung sarili mo para respetuhin ka niya. Yeah. So, kung kailangan nga na para makuha mo yung, para mabalik yung respeto sa sarili mo, ay ibalik mo na siya doon, gawin mo yun. Or kung healthy naman yung pag-call out niya sa'yo, pero anong healthy doon kung kinukumpara ka ng gano'n, no? So, Walang definitely, healthy dun. oo. So, definitely, kailangan mo talaga mag-man up, i-upgrade mo yung current na kalagayan mo. Hindi na para mag-dildo na ang sakit. Nasaktan ka, baka first time mo eh.
First time Ito mo rin ata. ba, example wag na lang sa babae. Pag yung kapwa mo ba lalaki, iniinsulto ka ng gano'n, ibig sabihin wala ka rin ginagawa. No, Di ba? Parang insulto yun, ikumpara ka sa ex, di ba insulto yun? Galing sa babae, kasi Malamang. gano'n sila mag-insulto. Malamang. Pag lalaki, pag iniinsulto ka, ibig sabihin wala ka rin ginagawa. Pag sa lalaki, suntukan. Pag sa babae, simp. Oo. Boom! Di ba? Mali Putang yun. ina. Yun, maganda. Oh. I'm gonna look straight you in the eye. Ano, ikaw kasi mas Ito kuha mo na, eh. hindi ko, nakakalimutan ko na nga eh. Bitag. O, di ba? Bitag. So yun mga pare, again, magandang mga lesson Yun, no? ang nabitawan natin dito. Maraming salamat. Kayo ba mga pare? May assignment tayo sa inyo. Comment down below. Ikaw, be honest. Be honest, no? Sa tingin nyo ba, ano ang perspective ninyo sa alpha male? Okay, maging honest kayo. Kung negative ang alpha male, ilagay ninyo yun sa baba. Hindi kami magagalit sa inyo. Alright? Iba-iba naman tayo ng opinion dito. So, go ahead. Leave a comment down below. Don't forget to subscribe. Anti-Supot Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, nanahimik